Sa kasamaang palad, isang kakilakilabot na solar flare ang tumama sa planeta at ang mundo ay nag-ulo. Nasira ang lahat ng electronics at nawala ang gobyerno, kaya nagsimulang maghari ang mga warlord. 6 na taon pagkatapos ng solar flare, nagtatrabaho pa rin si Jake bilang isang treasure hunter sa England. Nakarating siya sa isang lumang kapitbahayan at pagkatapos na maobserbahan ang lugar ng ilang sandali, pumasok siya sa isang hotel at umakyat sa hagdan patungo sa penthouse. May isang malaking bookshelf na sinuri niyang mabuti hanggang sa makakita siya ng isang lihim na pinto na nagtatago ng isang silid. Agad na naglagay si Jake ng isang grupo ng maliliit na pampasabog na pumipilit sa pintong bakal na buksan. Pagkatapos ay ikinabit niya ang kanyang sariling baterya para makakuha ng liwanag. May keypad sa isang safe na nangangailangan ng password, kaya tiningnan niya ang mga fingerprint sa mga key at pinagsama-sama ang mga letters sa isang notebook hanggang sa mahanap niya ang tamang salita. Pagbukas niya ng safe, nakakita siya ng isang koleksyon ng mga lumang plaka at pinatugtog ang isa na tumutugma sa password. Bumukas ang musika sa pangalawang nakatagong safe at kinuha ni Jake ang isang napakamahal na biolin. Sa sandaling yun, isang grupo ng mga magnanakaw na nakasuot ng uniforme ng pulisya ang pumasok sa silid at hiningi ang biolin. Ngunit tumanggi si Jake na ibigay ito at nagbanta na babarilin sila. Sinubukan pa rin siyang atakihin ng mga magnanakaw, kaya nagpaputok si Jake at sinimulan silang patayin isa-isa. Nagpalitan ng ilang suntok nang kailangan niya ng sandali para mag-recharge. Nang maubusan siya ng bala, hinagis niya ang isang blade sa likod ng isang tumatakbong lalaki. Kinuha ng pinuno ang blade, ngunit binigyan siya ni Jake ng daliri. Nag-activate ito ng isang pampasabog sa blade na ikinamatay din ng pinuno. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok si Jake sa isang malaking mansyon na naging isang pabrika na puno ng mga mapanganib na gwardya. Iniabot niya ang biolin sa katulong ng mga warlord, at sinabi nito sa kanya na may ibang trabaho si Haring August para sa kanya. Naisip ni Jake na kakaiba para sa isang warlord na tawagin ang kanyang sarili na hari at tinanggihan ng alok dahil kailangan nitong tumawid sa kanal. Nang marinig ni August na tinanggihan ni Jake ang trabaho, sinabihan niya ang kanyang katulong na maghanap ng alok na hindi niya matatanggihan. Pagkatapos ay umuwi si Jake na isang sirang bangka sa pantalan. Iniwasan niya ang mga patibong na inilagay niya para sa mga estranghero at masayang pinakain ang kanyang aso. Pagkatapos ay tiningnan ni Jake ang mga supply na natanggap niya bilang kabayaran para sa trabaho, kabilang ang isang plaka na tinutugtog niya habang umiinom. Nang makatulog siya, nanaginip siyang magliyag ng isang bagong-bagong bangka sa buong mundo. Kinaumagahan, nagising si Jake dahil sa isang ingay. Lumabas siya at nakita ang isang sundalong nakakulong sa isa sa kanyang mga patibong. Sinabi ng lalaki na dumating ang hari upang salubungin siya. Kaya umalis si Jake sa bangka nang hindi tinutulungang bumaba ang sundalo. Sa loob ng isang bodega, naghihintay si August na napapaligiran ng 12 dosenang mga sundalo. Ipinaliwanag niya na marami na siyang kinuhang tao ngunit wala ni isa sa kanila ang makahanap ng mga bagay na katulad ng kay Jake. Ibinahagi rin ni August kung paano siya nagsusumikap na muling itayo ang sibilisasyon. Hindi pa rin interesado si Jake sa misyon, ngunit pinakinggan siya ni August sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng gantimpala, isang bagong-bagong bangka. Ang layunin ay makuha ang Mona Lisa, na dapat ay nakaimbak sa isang lihim na pasilidad ng imbakan. Isa ang Paris sa mga unang lungsod na inatake kaya inilikas ng gobyerno ang lahat ng pambansang kayamanan nito. Nangako pa nga si August na ibibigay kay Jake ang lahat ng mga mapagkukunan at pagkain na kailangan niya, kaya tinanggap ni Jake ang trabaho. Una ay nagpaalam siya sa kanyang aso at hiniling sa assistant ni August na alagaan ang kanyang alagang hayop kung hindi ito makakabalik. Kalaunan ay nakarating si Jake sa paliparan at nag-alala dahil ang eroplano ay gagamitin nila ang kanyang mga butas ng bala dito. Ipinakita sa kanya ni August ang isang mapa at sinabi sa kanya kung anong mga ruta ang dapat tahakin, na ipinaalam sa kanya kung saan niya kailangang iwasan ang mga rebelde. Sa sentro ng lungsod, isa sa mga kontak ni August ang hahanap kay Jake upang gabayan siya sa natitirang bahagi ng daan. Kapag nakuha na ang Mona Lisa, ibababa ni August ang mga kagamitan para sa paglikas pagkalipas ng 3 oras. Kinagabihan, sa wakas ay aalis na si Jake sa eroplano. Tiwala ang batang piloto na maayos ang lahat, ngunit habang nasa biyahe ay patuloy na nag-aalala si Jake dahil nakikita niyang nahihirapan ang lalaki sa mga kontrol. Inamin ng piloto na mauubusan sila ng gasolina sa kalagitnaan ng biyahe, kaya kailangan nilang ihanda ang kanilang mga parachute.
Humingi ng tip si Jake dahil hindi pa siya gumamit ng parachute noon ngunit hindi nakatulong ang piloto. Kalaunan ay nakatulog si Jake at nanaginip tungkol sa paglalayag muli. Sa pagkakataong ito ay may kasama siyang babae. Bigla siyang nagising nang umuga ang eroplano at natuklasan niyang inaatake sila. Ginagawa ng piloto ang kanyang makakaya para maiwasan ang lahat ng mga pagputok ngunit inanunsyo niya na kailangan nilang bumaba ng mas maaga. Nang makahanap sila ng ligtas na lugar, tumalon si Jake at binitawan ang parachute. Lumutang siya pababa ng ilang sandali at nauwi sa medyo masakit na paglapag. Pagkatapos, kumilos si Jake ngunit nakakita ng iba't ibang apoy sa lugar. Laking gulat niya nang mabitay ang mga rebelde dahil sa kanilang mga ginawa. Biglang sumabog ang isang tangke sa isang gusali at itinutok ang kanyan kay Jake, ngunit bago pa ito makaputok, tinamaan ang tangke ng isang missile. Pagkatapos, isang grupo ng mga rebelde ang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan at naghagis ng granada sa loob ng tangke upang patayin ang mga sundalong nasa loob. Pagkaalis ng mga rebelde, tuluyan ang nagpatuloy si Jake. Sa lungsod ng Amiens, tinakat ng mga sundalo ang mga lansangan sa ilalim ng pamumuno ng malupit na warlord na si Volkov. Gustong-gusto niyang maglaro ng chess dahil mas marami siyang natututunan na taktika at pinipilit niya ang mga sibilyan na makipaglaro sa kanya. Nang ibunyag ng kanyang pinakabagong kalaban na hindi siya marunong maglaro, agad siyang binaril ni Volkov. Ipinaalam sa kanya ng kanyang kanang kamay na may nakitang isang nanghihimasok na tumatalon mula sa isang eroplano, kaya ipinadala ni Volkov ang kanyang mga tauhan upang hanapin siya. Kinaumagahan, nakarating si Jake sa Street, Quentin. Lahat ng tao rito ay nabubuhay sa kahirapan at takot kay Volkov. Sinuri ni Jake ang likod ng isang kotse at kumuha ng ilang lumang damit para itago ang kanyang magagandang damit. Sa pangunahing plaza, ipinapaalala ng mga sundalo sa lahat ang mga patakaran, kabilang ang mahigpit na curfew. Sino mang lumabag sa mga patakaran ay parurusahan ng mabigat, at pinatunayan nila ito sa pamamagitan ng pagbaril sa dalawang rebelde. Nang subukang umalis si Jake, napapaligiran siya ng mga sundalo na humiling sa kanya na ihulog ang kanyang bag. Inihagis niya ito sa mukha ng isang lalaki at nagsimulang makipaglaban sa koponan. Nakulong ang kamay ng isang sundalo sa pinto ng kotse at nabasag ang ulo ng isa pang lalaki sa bintana. Sinubukan siyang atakihin ng isang sundalo gamit ang kutsilyo ngunit hinaranggan siya ni Jake at sinaksak siya gamit ang sarili niyang armas. Sa loob lamang ng ilang segundo, natamba ang lahat at naghanda ng umalis si Jake. Ngunit lumabas ang isa pang sundalo mula sa kanyang pinagtataguan at naghanda ng barilin si Jake. Gayunpaman, bigla siyang hiniwas sa lalamunan ng isang mandirigma ng kalayaan. Lumalabas na si Drea ang kausap ni August. Pinapanood niya si Jake sa buong oras ngunit hindi siya tumulong dahil gusto niyang makita kung kaya niya ang sarili dahil magiging mas mapanganib ang mga bagay-bagay. Mabilis na gumalaw ang dalawa sa lungsod, sinusubukang manatiling nakatago sa gitna ng maraming tao. Gayunpaman, napansin pa rin sila ng isang general. Pumasok sina Jake at Drea sa isang simbahan at nakilala si Padre Samson, na may hawak na mahalagang mapa na nakuha ng mga kamakailan lamang binitay na rebelde. Dinala ni Samson ang dalawa sa kanyang garahe at ipinakita sa kanila ang truck na kanyang inaayos. Sa mapa, itinuro niya ang kanilang susunod na destinasyon at napansin nila ang isang cipher code sa kanto. Habang inihahanda ni Samson ang truck, inasikaso ni Drea ang mga pinsala ni Jake. Sa sandaling yun, pinalibutan ng general at ng kanyang hukbo ang simbahan at pinalabas ang lahat. Sumugod sina Drea at Jake sa truck habang lumabas si Samson upang hindi magambala ang general. Hindi siya pinaniwalaan ng mga sundalo nang sabihin niyang nag-iisa siya at sa dulo ng simbahan upang halughugin ito. Binunot ni Samson ang kanyang baril at binaril ang general sa braso, ngunit agad siyang napatay ng hukbo. Sa loob, natagpuan ng mga sundalo ang garahe at nag-ambala sila ni Jake at ng truck. Tumalon si Drea sa kanila mula sa likuran at nakipaglaban sa kanilang lahat. Mabilis silang napatay gamit ang pinaghalong pamamaril at pananaksak. Patuloy pa rin ang pagpapaputok ng mga tao sa labas kay Samson kaya hindi nila narinig ang mga putok. Gayunpaman, nang paandari ni Jake ang truck, malakas na tumugtog ang radyo at narinig nila iyon. Pinaputok ng tangke ang kanya nito sa simbahan, ngunit sa kabutihang palad ay walang problema ang dalawa sa pagpasok sa pinto ng garahe. Pagkatapos ay nagpaputok ang mga sundalo,
ngunit walang tama ang kanilang mga bala. Dinala ni Jake ang truck sa isang rampa upang tumalon sa tangke upang makatakas. Sumakay ang mga sundalo sa kanilang mga bisikleta upang habulin sila at di nagtagal ay nakarating sila sa isang checkpoint. Pinaputok din ng mga gwardya ang mga ito ngunit dahil napagtanto ni Jake na hindi tinatabla ng bala ang truck, nauna na lang siya at tumalon sa roadblock, na napilitang umalis ang mga gwardya. Isang kotse na may karagdagang mga sundalo ang lumitaw sa kalsada kaya napilitan si Jake na pumasok sa isang gusali. Pinaputok ng tangke ang kanyan mula sa malayo, ngunit isang sasakyan lamang ang tinamaan nito na lumapag sa kalsada at naging dahilan upang mabangga ang ilan sa mga siklista. Kinailangan ni Jake na lumiko ng mabilis para maiwasan ang pagsabog at pinapasok siya ni Drea sa isang tunnel. Nagmaneho sila ng mabilis hanggat maaari dahil may dalawang siklista pa ring sumusunod sa kanila. Ngunit nang lumabas sila ay may nakita silang isa pang tangke na naghihintay. Pinaputok sila ng kanyan at naiwasan ni Jake ang pag-atake sa tamang oras. Nagpatuloy ang habulan at di nagtagal ay napalibutan na ang dalawa. Naghagis si Drea ng granada para matamba ang mga siklista. Ngunit mayroon pa ring kotse na nakasunod sa kanila. Muling nagpaputok ang tangke at pinatalo ni Jake ang truck, kaya ang bala ay napunta sa mga humahabol sa kanila. Pagpasok ng truck sa ibang lugar ng pasilidad, lumitaw ang isang bagong kotse na may mga sundalo. Pagkatapos ay naghanda ang tangke para sa isa pang putok, kaya mabilis na kumilos si Jake para makaiwas sa daan at muling natamba ang kanilang mga kaaway. Ngayon ay ligtas ng makapagmaneho sina Jake at Drea patungong Soily. Nang gabing yun, huminto ang mga bayani para magpahinga. Nagtataka si Jake kung bakit handang mamatay ang lahat para sa isang painting, gaano man ito kasikat. Ipinaliwanag ni Drea na ang pagpipinta ay isa lamang dahilan upang mahanap ang vault bago si Volkov dahil naglalaman ito ng maraming sandata na maaaring gamitin ng mga rebelde sa pakikipaglaban. Alam niya ang tungkol sa mga panaginip ni Jake kaya gumawa siya ng isang origami na bangka para sa kanya bilang regalo ng swerte. Kinabukasan, mabilis na naglakbay si Volkov patungong Street Quentin sakay ng kanyang tren. Ikinwento sa kanya ng general kung paano dalawang rebelde lamang ang natalo ang buong koponan at sinubukang manalo sa pamamagitan ng pagbanggit na siya ang pumatay sa pari, ngunit napatay pa rin siya ni Gornich. Sa Soily, huminto ang dalawa sa isang lumang gusali na dapat sana ay may vault. Kinakabahan si Drea dahil ang lugar na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng mga Wraiths, isang grupo ng mga dating bilanggo na naging kanibal. Nakakita sila ng isang flare na pinaputukan sa malapit, na nangangahulugang may sumusunod sa kanila. Sumugod ang dalawa sa loob at nakakita ng dugo sa mga dingding, hindi pa kasama ang bukas at walang laman na vault. Ang amoy sa mga bisagra ay nagpapahiwatig na isang pinto ang nabasag kamakailan. Dahil walang pinsala sa loob ng vault, napagpasyahan ni Jake na nailabas na nila ang lahat at inilipat ito sa mas ligtas na lokasyon. Sa labas, mabilis na papalapit ang mga Wraiths. Patuloy na hinalughog ng dalawa ang gusali at nakakita ng maraming basyo ng bala sa susunod na palapag. May pinsala sa mga dingding at nahulaan ni Jake na doon nakakulong ang mga tagapagtanggol. Pumasok sila sa pangunahing opisina at naghanap ng mga tala ng isang paglikas. Sa loob ng isang cabinet, nakakita si Jake ng isang peking dingding at isang notebook na nakatago sa likod nito. Isinalin ni Drea ang mga French notes at nakuha ang mga coordinate na kailangan nila, ngunit naghihinala si Jake. Sa palagay niya ay hindi aalis ang mga taong nagpoprotekta sa kayamanan sa lokasyon para mahanap ng sinuman. Gamit ang cipher mula sa mapa, sinubukan ni Jake na ID code ang mga coordinate upang makuha ang totoong lokasyon. Sa sandaling yun, biglang pumasok ang mga Wraiths sa gusali. Gusto sanang pumunta ni Drea ngunit patuloy na nagtatrabaho si Jake hanggang sa wakas ay nakuha niya ang pangalang Simserhoff, na ipinaliwanag ni Drea bilang isang kuta habang hinahanap ito sa mapa. Mabilis na umakyat ang mga Wraiths sa hagdan, kaya umalis ang dalawa sa pamamagitan ng pag-akyat sa bintana. Nag-iwan si Jake ng granada sa doorknob, kaya nang buksan ng mga Wraiths ang pinto ay agad silang natamba dahil sa pagsabog. Pagbalik sa truck, tinawagan ni Drea ang mga rebelde at sinabihan silang magkita sa Simserhoff. Ilang sandali pa ay dumating ang tren sa Soly. Nakita ni Volkov ang mga marka ng gulong na iniwan ng truck. Natagpuan ni Gornich ang notebook na may mga coordinate, ngunit hindi ito napaniwala ni Volkov at gumamit ng UV light para ipakita ang mga fingerprint ni Drea sa mapa. Ngayon alam na niya na kailangan din niyang pumunta sa Simserhoff.
Ang Wraiths na bumaril sa flare ay buhay pa rin kay Volkov, salamat sa kanya sa impormasyon sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Sa kalaunan ay dumating ang mga bayani sa Simserhof at kinailangan ni Drea na putulin ang kadena para mabuksan ang gate. Pagdating nila sa pangunahing gusali, naghinala si Jake dahil walang seguridad. Sa loob ay may ilang makina na gumagana pa rin, kaya ipinapalagay ni Jake na may mga solar panel. Tiningnan ni Drea ang mga blueprint at natuklasan na ang humuhuni na kanilang naririnig ay isang sistema ng pagsasala ng hangin para sa vault, na tila selyado. Sinuri rin ni Jake ang mga blueprint at gumawa ng plano na dumaan sa isang shaft sa air duct, bagamat may ventilador sa gitna. Sumasang-ayon si Drea na hanapin ang mga solar panel para patayin ang ventilador habang si Jake ay umuusad. Sa pinakamataas na palapag, nakahanap si Jake ng lubid at itinali ito sa isang balbula. Pagkatapos ay pinutol niya ang kanyang bag para gumawa ng harness na itinali niya sa lubid. Ngayon ay maaari na siyang magsimulang bumaba sa shaft. Nakikita niya ang umiikot na ventilador sa ibaba kaya kailangan niyang mag-ingat. Sa kasamaang palad, ang friction sa lubid ang dahilan kung bakit ito unti-unting nabalik. Kasabay nito, narating ni Drea ang lugar dala ang mga solar panel at nagpaputok. Ngunit hindi niya nataman ang kanyang unang putok. Mabuti na lang at tumama ang kanyang pangalawang putok at bumagsak ang mga panel habang natamba si Jake, kaya napahinto ang ventilador sa tamang oras. Pagkatapos ng isang magaspang na paglapag, sinuri ni Jake ang air duct at natuklasang baha na ito. Huminga siya ng malalim at sumisid sa paglangoy ng mabilis hanggat maaari. Mabilis siyang nakarating sa hatch. Ngunit nalaman niyang nakalock ito. Desperadong itinulak ni Jake ang pinto at nagawang buksan ito sa tamang oras para maiwasan ang pagkalunod. Ngayon ay makapasok na sa wakas si Jake sa vault at mabuksan ang pinto mula sa loob para makapasok din si Drea. Ang Mona Lisa ay isang bombang nuklear na may nakaguhit na sikat na painting at nagulat si Jake, ngunit alam na ni Drea. Hindi sinabi ni August kay Jake dahil hindi niya sila tutulungan, na kinumpirma ni Jake. Ipinaliwanag ni Drea na nang bombahin ng USA ang Japan, nakapagligtas ito ng isang karagdagang bomba mula sa Moscow kung sakali. Tinitiyak niya kay Jake na ayaw gamitin ni August ang bomba, gusto lang niya itong ilayo sa mga warlord tulad ni Volkov. Iniisip ni Jake na walang mapagkakatiwalaan sa mga warlord, kahit si August, at naniniwala siyang walang saysay ang labanan dahil ang mga warlord ang laging nananalo sa huli. Nang dumating ang mga rebelde upang tulungan si Drea na ilipat ang bomba, nagmaneho palayo si Jake sakay ng truck. Ilang segundo ang lumipas, dumating ang tren sa Simserhof at nagpaputok ang mga sundalo. Sinubukan ng mga rebelde na ipagtanggol ang kanilang mga sarili ngunit mabilis silang natamba ng mga sundalo. Nagpaputok pa si Gornich ng isang misil na nagpasabog sa truck ng mga rebelde. Pagkatapos ay ibinigay kay Volkov ang susi sa kaligtasan habang dinadala ang bomba papunta sa tren. Samantala, nagpahinga si Jake at tinitigan ng maliit na origami na bangka na nagpabago sa kanyang isip. Nagmaneho siya pabalik sa kuta at natagpuan ang lahat ng mga bangkay. Ngunit buti na lang at ligtas si Drea sa loob ng gusali. Tinalian niya ang kanyang pinsala sa binti habang humihingi ito ng paumanhin sa kanyang saloobin, sinasabing tama siya at wala nang saysay ang pakikipaglaban. Gayunpaman, naisip ni Jake na mapipigilan nila si Volkov sa pamamagitan ng pagpapababa ng tren. Nagtipon sila ng ilang pampasabog at gumawa si Jake ng isang espesyal na pag-setup bago sila umalis sakay ng truck. Sumabog ang kuta sa likuran nila. Kinagabihan, kinailangang bumagal ang tren dahil sa mahinang visibility. Hindi natuwa si Volkov tungkol dito at binaril ang konduktor sa ulo, kaya bumilis ang takbo ng tren. Kasabay nito, nagmaneho ang mga bayani sa tulay at nang dumaan ang tren, tumalon si Jake dito. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang pinto at naghagis ng granada upang patayin ang isang grupo ng mga gwardya. May ilan pa ring nakaligtas, kaya sumugod si Jake para labanan sila ng mano-mano. Ninakaw niya ang baril mula sa kanila at nagpaputok din. Di nagtagal, sumali rin si Gornich sa laban at kinailangan pang magpursigi ni Jake dahil mas malakas siya kaysa sa mga walang kwentang tulisan. Sinipa ni Gornich si Jake palabas ng sasakyan kaya't lumapag ito ng mapanganib malapit sa bomba, ngunit tinamaan ito ni Jake sa singit. Nagpatuloy ang laban hanggang sa dumating si Volkov para magpaputok, at ginamit ni Jake si Gornich bilang panangga. Pagkatapos ay sumugod siyang bumalik sa loob para harapin si Volkov at nagsimulang magpalitan ng suntok ang mga lalaki sa buong silid.
Sa kalaunan, itinulak ni Jake si Volkov sa mesa at sinaksak ang kamay nito gamit ang compass bago kinuha ang safety key. Samantala, nagmaneho si Dreja at narating ang susunod na tulay, kung saan inayos niya ang mga pampasabog. Di nagtagal ay pinasabog nila at sinira ang tulay bago pa man ito makatawid ng tren. Agad na umalis si Jake sa sasakyan at sumugod si Volkov sa mga kontrol para subukang ihinto ang tren. Ngunit huli na ang lahat. Nakatingin lamang si Volkov habang ang tren ay bumabagsak sa bangin, sumabog ng ilang beses habang ito ay gumugulong pababa sa bangin. Umiiyak si Dreja sa malapit dahil sa palagay niya ay patay na rin si Jake, ngunit ginulat siya nito mula sa likuran at nagyakapan sila. Pagkalipas ng ilang panahon sa Inglaterra, ibinigay ni Jake ang susi kay August at ipinaliwanag na ang bomba ay nasa ilalim ng bangin. Tanging ang Kay lamang ang maaaring magpasabog nito, ngunit gusto pa rin itong kunin ni August kung sakali. Tumanggi si Jake na tumanggap ng anumang misyon at umalis sakay ng kanyang bagong bangka. Sumama si Dreja sa kanya at naghalikan sila habang sila ay sabay na naglalayag sa mundo. Samantala, inilagay ni August ang susi sa kanyang sariling vault, na isiniwalat na nasa kanya ang tunay na Mona Lisa mula pa noon. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video tulad nito. Salamat sa panunood.